Amen. Hallelujah. Magandang gabi po sa lahat. Mapagpalang gabi sa bawat isa ngayon na sa gawain. Wala akong PowerPoint po ngayon kasi hindi ako nakauwi sa bahay at meron pong biglaan nagpa-pray dito sa lugar nila nanay. So may batang nagsisisyo. Hindi na kami nakauwi sa bahay. So wala po dito yung aking laptop para sa PowerPoint. But anyway, salamat ulit sa pagkakataon na magbigay ng papuri sa ating Ama sa Langit and sa mga salita na ating marinig ngayon. We acknowledge the Holy Spirit na ating number one na tagapagturo. And we acknowledge the angels na nag-minister sa bawat isa. And sa mga nag-testimony, na-encourage kami sa mga nagdig namin ng mga testimony ninyo. And God, do it again, Lord God, para po sa aming lahat in Jesus' name. Ayan po, no? So, itong gawain po is God, kinukumit namin ito, Lord God, sa iyo. Ikaw ang mapapurihan at maitaas, Lord God. In Jesus' name. Okay. Amen. Ayan po. Huwag na, sayang yung... Ngayon gabi po, ang aking mensahe ay okay po ba yung aking audio? Malinaw naman po. Amen po. Okay. So, ang mensahe po is ngayon is He hears us. No? He hears us. God hears us. How God answers prayer. Okay? So, ating po yung ating pag-uusapan ngayon. Ang ating Diyos is dumidinig. Narinig tayo. At kung narinig niya tayo sa ating mga panalangin, paano siya sumasagot ng mga panalangin? Okay? O, dahil kayo po ang inyong pinagkatiwalang ministry, no, ni God sa inyo is prayer warriors of God. So alam ko, before pa ako nakapasok na-invite sa group na ito is na-share na nung ni Sister Beverly, na ibang mga leader, mga pastors. Alam na natin yung purpose of prayer. Alam na natin din yung power of prayer. Alam din natin yung principles, yung nagawa ng persistent prayer. And paano tayo magkaroon ng habit sa pananalangin. Yan, marami na tayong narinig ng mga teachings and word of God about sa prayer. But bakit po kaya marami pa ring tao ang hindi madalas manalangin? Tayo po ba nandito ngayon? Yes. Kapag wala tayo sa grupo natin, itong halimbawa po sa Prayer Warriors, meron pa tayong sarili o personal prayer life maliban sa mga online groups natin. Meron pa tayong madalas na panalangin kahit wala tayo sa online o kaya wala tayo sa church. Bakit po kaya may mga taong madalas na nanalangin pero hindi rin po mawawala yung mga taong hindi madalas manalangin? What I mean madalas is like David, di ba? 3 times siya nanalangin, 7 times nag-praise. Si Daniel, madalas po yun sa isang araw eh. But meron mga taong
hindi madalas. Pero nananalangin naman, kaya lang hindi madalas. No, ano yung kaibahan? Doon sa madalas, saka sa nananalangin lang. Okay? So, ako naniniwala po kasi kapag may taong hindi madalas nananalangin o hindi nananalangin, sabihin na lang po natin. So parang pwede nating isipin na ang taong ito ay hindi naniniwala na ang mga panalangin ay sinasagot. So kung hindi natin alam o kung ang inasa isipan natin is si God ay hindi sumasagot sa panalangin, that's why hindi ako madalas sa panalangin o hindi lang ako mananalangin. Kasi hindi ko alam kung paano sumasagot si God ng panalangin. No? So, mangyayari po, mawawalan tayo ng faith para manalangin. Kasi hindi ko naman alam kung ang Diyos ay sumasagot, kung paano siya sumasagot. So, ngayon, isa yun sa paraan ng devil na hindi tayo madalas tumawag sa Panginoon o manalangin. So, nakakatawa nga po kapag nung ako'y hindi pa Kristiyanong ang nangyayari sa akin is parang pag mayroon kang problema, doon ka tawag ng tawag kay Lord. Doon ka basa ng Word of God. Doon tayo pray ng pray. Kung tutusin po, mas madaling magbasa ng salita ng Diyos at madaling manalangin nang walang karamdaman, walang problema. Pero ang nangyayari, mas doon tayo nakakapag-pray, doon tayo nagbabasa ng Word of God, mas lumalapit sa Diyos kapag meron tayong pinagdadaanan. Diba? Parang isipin natin, sabi nga niya, kung kilala niya po si Joseph Prince sa Singapore, sabi niya, kapag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos o nakikipag-usap kay God, nagbabasa ng Biblia, ang nangyayari po, ito po ay nagiging pagkain natin. Sometimes, syempre, bilang mga hindi naman lahat na iunawaan natin ang salita ng Diyos, maliban na lang doon sa pagtuturo sa atin ng mga pastor and syempre pagtuturo sa atin ng banal na Espiritu. Minsan parang ayaw mo pabasa ng Word of God kasi hindi ko naman naiintindihan. Pinapaubaya ko na lang sa mga nag-aral, sa mga pastor, sa mga ganyan. So, merong grupo, hindi sila pinapahawak ng Bible. Wala silang karapatan para magpaliwanag kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Maliban doon sa mga guro nila, doon sa mga tagapagturo. Nagbabawalan sila. So yung tito ko, hindi rin sila pwedeng magbasa ng Biblia. At kaya ang hawak-hawak nila mga babasahin kasi yun lang yung tinuro ng kanilang mga tagapagturo. So dahil hindi mo kayang ipaliwanag, so hindi ko nababasahin. Ano nangyayari? So, sabi ni Joseph Prince, ang salita ng Diyos ay pagkain. Matthew chapter 4 verse 4. No? Pagkain siya. Tapos, kung ating i-detail yung pagkain sa physical, di ba? Kapag kakain ka ng in-order mo sa restaurant na masarap, hindi naman natin sasabihin na may vitamin D, may vitamin E, may calcium to. Hindi naman ganoon eh. But ini-enjoy natin yung masarap na pagkain. So sa Bible din po ganoon. No? So, pagkain siya na sometimes hindi pa natin maunawaan mismo. Pero yung understanding natin darating doon habang ini-enjoy natin yung pagbabasa ng salita ng Diyos and pananalangin. No? So, kung hindi natin alam o hindi natin gustuhin, dadalasan ang pananalangin pagbasa ng salita ng Diyos, hindi natin maranasan tong manifestation ng pangako ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Oh. Sabi po sa Psalms chapter 65 verse 2,
anyone can come to you and you will listen to their prayers. Ano, sabi ni Jesus Christ, sabi ni ni David, anyone can come to you and you will listen to their prayers. So, anyone can come to God. No, kahit pa makasalanan niya, para sa panalangin po panalangin. Pero sinabi ito, listen. Pero hindi lahat sasagutin. No, nakikinig ang Diyos sa panalangin natin. Born again ka man o hindi ka man born again, narinig niya yan. Pero, depende kung paano sasagutin ng Diyos, ng ating Ama. No, hindi naman lahat ng panalangin is tama sa paningin ng Diyos. May mga maling panalangin nga tayo, sabi sa James. Mamaya po, itatakil natin yan. Jeremiah 33 verse 3, call to me and I will answer you and will tell you great and hidden things that you have not known. So ito po, hindi po ibig sabihin nito, Lord, hindi ko alam kung ano lalabas sa loto. Pwede ba sabihin sa akin, Lord, sino po kaya magiging asawa ko? No, ano ba, Lord? Ano ba sikreto nung asawa ko, Lord? Ano ba sikreto ng boyfriend ko tinatago sa akin? Eh, Lord, sabi mo kasi, hidden things. No, hindi po tutungkol doon. No, sabi ni Lord, call to me and I will answer you about sa Kanya. Let's have a desire to know God deeply. Not lang po yung narinig natin, alam po na, kilala ko na si God kasi ito yung narinig ko sa mga kakilala ko. Ito yung napag-aralan ko sa theology. Okay na to. No po, no? So, personal, magkaroon tayo ng intention na mas makilala natin si God ng mas higit pa. No? Kaya sabi niya, tumawag ka sa akin, sasagutin kita. At yung mga bagay na nakatago, great things, no? Hidden things na hindi mo nalalaman, kapag tumawag ka sa akin, sasagutin kita. No? So ito pangako ni God. No? Kapag tayo is nanalangin, isama natin ang salita ng Diyos. Let's have a prayer of faith. No? Prayer of faith is prayer na ang gamit mo is ang salita ng Diyos. Amen. Sa Isaiah 65 verse 24. Isaiah 65 verse 24. And before they make their requests, I will give an answer. And while they are still making prayer to me, I will give ear. No, sabi po ni Isaiah dito, and kinote nga to ni Jesus Christ sa Matthew chapter 6 verse 8, na ang sabi niya na si Father God is merong knowledge sa ating mga pangangailangan bago pa man tayo mag-ask sa Kanya o mag-request sa Kanya. Narinig niya tayo bilang Ama natin sa langit. Meron siyang knowledge sa ating lahat ng pangangailangan. No? Amen? No? God is good, no? All the time. All the time, God is good. God is our provider. God is our healer. At nakikita ng Diyos lahat yun. Favor. Ano, alam niya yung pinagdadaanan natin, yung testimony ni Sister Nika. Diba? Nakikita ni God yun. Hindi niya pinapawalang bahala lahat ng pinagdadaanan ng kanyang mga anak at alam niya kung paano gagantihan yung katapatan na yon sa kanyang mga anak. O nakikita, diba? Iniipon ng Lord yung mga luha, no, natin na kanyang mga banal. At kanya sasagutin yon sa eksakto o best time ng buhay mo. Sa pangangailangan natin. So we must learn, no? Maintindihan natin kung paano sumasagot sa panalangin ng ating Ama sa langit. So meron tayong at least 4 ways that God answer our prayers. Okay, so yung una po, na ways ni God sa pagsagot ng panalangin o how God answers prayer. Unang puntos po is God may answer yes. God may answer yes. O, kapag yes, diba? Talagang thank you God. No? Kasi sinagot yung dinig yung panalangin natin. Sabi sa Psalms 118 verse 5,
I made my prayer to the Lord in my trouble, and the Lord gave me an answer and put me in a wide place. Psalms 138 verse 3, when I cried out for help, you answered me. You made me bold and energized me. So dito po sa dalawang verse na binasa natin, nakikita natin ang pagsagot ni God o ginagarant ni God yung mga prayer pagtungkol ito sa petitions. Sa mga petitions prayer. Ay, magpipetitions ka kasi meron kang hawak na ebidensya, meron kang witness, meron kang katibayan doon sa pinapanalangin mo. Sabi po sa Philippians 4 verse 6, never worry about anything. Instead, in every situation, let your petitions be made known to God through prayers and requests with thanksgiving. Amen? So kapag nasa trouble ka, at alam mong may mga taong gumagawa sa ng hindi maganda, and yung, di ba, nung tayo sa nagkaroon ng prayer ulit nung, kailan ba yun? Kay Sister Beverly, no? Yung babaeng balo, no? Yung persistent widow. Ang sabi niya po sa judge, give me my rights. Kasi mayroong gumagawa sa akin ng masama. Bigay mo sa akin yung narapat para sa akin. So, pinipetitions niya. Alam niya kasi yung karapatan niya. Kasi yung evil judge, natagalan man sumagot, pero sumagot yon dahil sa pabalik-balik ng widow sa kanya. Persistent, no? Continuous. So, ang sabi ni Jesus Christ, ano pa yung ama natin sa langit? Yung ama natin mabuti. Kung ang pinipetitions po natin sa kanya is para sa kaluwalhatian niya at nakalagay ito sa kanyang salita, naka-align to sa kanyang salita, ay sasagot po ng mabilis ang ating ama. Sasagot po ang ating Panginoon. Napakabilis lang po niyan. No. Kwento ko po ulit yung naranasan ko nung nagkaroon ako ng petition prayer, no, na sinagot kagad ni God. Ako po ay nagtatrabaho pa noon at proby po ako noon. Nakadalawang kontrata na ako. Yung una, meron akong absent, marami, kaya hindi po ako nag-petition doon sa pabrika noon. Hinaya ko na lang po kasi ako po yung merong kasalanan noon. So, yung pangalawang kontrata ko, so, okay naman po yung aking attendance noon. Okay din yung aking performance sa trabaho. Maayos. Nagagawa ko naman yung ayos yung trabaho. Pero pagkatapos ko ng 6 months ulit, bigla po sinabi nila sa akin, ako ay proby ulit at hindi ako regular. Kasi ang sabi lang po, yan ang desisyon ng may-ari. So ako po inadaan sa laman, so okay, nagtampo, hindi na ako pumasok. Dahil dinaan ko sa flesh. So ngayon, nangyari po, kinontak po ako ng HR para kausapin ako nung anak ng may-ari, yung pinaka-boss, yung boss ko po, no? Tapos yung tatay niya po yung pinaka-boss. So kinausap niya po ako, pero after po noon, bago ako pumunta ng trabaho, alas 12 ng gabi, ako yung nananalangin at nagpipetition ako doon sa aking sitwasyon. Sabi ko, God, normal po na kausap si God kasama ang Espiritu Santo. Sabi ko, God, Father, wala naman po akong ginawang mali. Okay po yung aking attendance, performance, okay po. So, imposible hindi po ako ma-regular, sabi ko sa kay God the Father. Lord, hindi ko po papayag na hindi ako ma-regular. Kasi po karapatan ko po yun. Kasi wala na, nakapasok po yung aking lahat ng ginawa doon sa requirements para ma-regular.
So after nun, nag-warfare na ako. Sa akin, the mighty name of Jesus Christ, lahat ng naghihinder sa akin para ma-regular gawa ng Diablo in Jesus' name. Hindi kita hinahayaan at inuutusan kitang umalis sa pangalan ni Jesus. Nakalatag ang aking karapatan, nakalatag ang aking petition, nakalagay sa Word of God. In Jesus' name. So natulog po ako at payapa na pupunta kinabukasan doon para makipag-usap sa opisina sa aking boss. So pagdating ko po doon, sabi sa akin ng boss ko, nag-usap kami, sabi sa akin, ayaw kasi ni Papa eh. Sabi nga, ayaw kasi ni Papa. Sabi nga sa akin ni Papa, bakit pa raw kita tinutulungan? Ba't hindi na kita hayaan mag-resign? So, sabi po gano'n ng Papa niya doon sa akin boss. Pero nag-pray po ako ng gabi na. Pero ganun po yung eksena. So, I trust God pa rin sa kung ano yung basta alam po, ginawa ko yung dapat yung gawin sa pananalangin. At sabi niya, after 6 months ulit, after ito, regular ka na talaga. So, sabi ko, sige sir, kasi yan na ako, may pinagsama naman tayo, kaya pagbigyan mo na ako ngayon. So, inayaan ko po, malis po ako ng opisina, pumunta po ako ng agency, para ayusin yung contract na naman. And sa gulat ko, pagbukas ko po nung pintuan, papasok, sabi sa akin nung HR doon, balik ka na ulit doon sa company, regular ka na. Wow. The night before, madaling araw, alas 12, ako'y nagpipetition kay God ng dapat sa akin. Kinabukasan, sinagot ni Lord, regular ka na. So, if petition prayer, ginagrant ni God, kagad. Kapag alam mo yung karapatan mo. Amen, lumapit yung widow, alam niya yung karapatan niya. Alam niya yung rights niya. Yung nanay ko po, nagka-COVID, and naka-oxygen siya, yung high pressure na para may stage 3. Kung na-COVID ang nanay. Ang nanay ko is 69. Alas 12 na madaling araw, tumayo ulit ako sa Panginoon, sa ating Ama. Lord, wala pang 70 ang nanay ko, 69 pa lang. Sabi mo sa iyong salita, ang buhay ng tao is 70. May 70, makikita niyo po yan, 70, and yung number yan, 70 and 120. Lord, wala pa doon sa edad na yon. Wala pa doon sa edad na yun ang aking nanay. Hindi ko hinahayaan na ang nanay ko ay mamatay. Sa pangalan ni Jesus. Ito po ang iyong salita. In Jesus' name. Espiritu ng kamatayan, sinasaway kita. Umalis ka sa buhay ng nanay ko. Sa katawan ng nanay ko. Ganun po. Nagpipetition ako kay God. Petition prayer. Alam mo yung karapatan mo. Alam mo ang salita ng Diyos. Ano po, nanay ko ngayon is 75. No? 4 years na, 5 years na po nakalipas. Ang nanay ko is still malakas pa rin po. God answered prayer is naka-align sa iyong way paano ka manalangin. No? So, kung alam mo paano mapapa-say yes ang Diyos natin sa pamamagitan na siyempre ng kanyang salita. Hindi niya kasi babaliwalain ang kanyang salita. Kaya nga, mas magandang kapag lalapit ka kay God at meron kang arguments kay God, sabi sa Isaiah, come, let's argue together. Sabi ni Father God, kung gusto natin makipag-argue kay God, para tayo ay manalo, kailangan salita niya ang dala natin. Kasi kung makipag-argue tayo kay God and labas sa salita niya yung ating
pag-uusapan, hindi po yung i-acknowledge ni God. So, we must ask according to His will. Amen? Sa 1 John 5:14, we must ask according to His will. And, siyempre po, kailangan nating gawin yung kalooban niya sa buhay natin. Kailangan makita ni God na ginagawa natin yung kanyang kalooban sa buhay natin. For God to answer yes sa ating mga panalangin. Amen? So naturally, we rejoice when God grants our requests. Talaga naman yun naman nararamdaman natin kagalakan. Pero sometimes, we may receive the answer. Ito po yung pangalawang puntos. How God answers prayer. God may answer yes, but wait. Wait lang. Huwag kang magmadali. Maganda yung panalangin mo. Nakaalang yan sa Word of God. Nakaalang yan sa salita ko. Yes ako dyan. Pero wait lang. Kasi hindi ito yung right time para sa'yo. Sabi sa Ecclesiastes 3, verse 1. Ecclesiastes 3, verse 1. There is a right time for everything. And everything on earth will happen at the right time. God is never late, di ba? Hindi siya na-late, lagi siyang on time. Tama? Testimony ako dito. So itong month na to, kailangan na po namin i-fully paid yung tuition fee ng aming anak. Yung isa po, si dalawa po anak po namin, yung isa na fully paid na po namin. Pero yung isa kailangan namin fully paid. So medyo struggle kami sa financial ngayon. Pero talagang God will sustain, God will provide sa aming pamilya. Talaga pong may ginagawa ring dapat tayong paraan, and God will bless kung ano man yung ginagawa natin. Naglalala po ako ngayon, and may mga sa aircon, sa marketing, nakakabenta naman po. Binibest naman po ni Lord yan. Pero medyo may kalakihan pa yung aming babayaran sa school, and kung aking ilalamot siya, medyo mababang ilang weeks din ang kakainin. So, we prayed a lot. We prayed often ng aking asawa. And we asked God that, Lord, sabi sa iyong salita na ikaw ang aming Ama sa langit, na ikaw ang nagpo-provide sa amin, Jehovah Jireh. We acknowledge, God, na you are the provider. May po namin mag-asawa. And by faith, and hindi po tayo kailangan magpanik. Tanggalin natin yung kabalasahan kapag tayo nanalangin na. After ng manalangin, dapat magkaroon ka ng kapayapaan kasi alam mo, God hears our prayers, and alam natin sasagutin yung ating panalangin kapag tama yung ating mga hinihiling. And kinabukasan, bayaran na po namin. And the day after po ng bayaran, may nag-message po sa akin na sabi niya, may pinabibigay sa'yo si Father God, at ito ay mayroong kinalaman na-receive daw niya na may kinalaman about sa tuition fee. And wow, sabi ko sa kanya, yes po, pambayad din po ng tuition fee ng aming anak. God hears our prayer. Sinagot po ng ating Ama sa langit, yung pakakailangan namin sa anak namin na tuition fee. God is God, Jehovah Jireh. That's why laging on time si God kapag sumagot sa panalangin. Hindi siya nauna, hindi siya na huhuli, lagi siyang on time. Kaya nga sabi, di ba, humingi ka ng bigyan mo kami sa araw-araw ng aming kakanin. Ano po ibig sabihin nun?
araw-araw manalangin. Walang palya. Kasi araw-araw ka naman kumakain. Araw-araw tayo kumakain. So, sabi sa atin ng Lord, every day there's a new, may bago sa'yo. Araw-araw ka manalangin. And praise God po doon, no? Sa ginawa ng yung asawa ko. 13 years kami, almost 13 years kami magkahiwalay. Saudi siya, medyo hindi siya nakakapag-church doon. And habang nandito siya, nakikita niya yung Diyos na pinaglilingkuran natin na napakabuti. At nabibless siya, na-amaze siya na sinasagot ng Lord yung mga pangangailangan. Sa Ecclesiastes 3 verse 11, sabi po, God gave us the ability to think about His world, but we can never completely understand everything He does. And yet, He does everything at just the right time. Maganda po, no? He does everything. God does everything at just the right time. Amen. So, yung sabi rin ni Sister Andrea, no? Ito yung time na nilagay sa'yo kay Sister Nita. Ito yung time na yun. Ito yung best time na nilaan ng Lord para sa'yo. No? So, we may think God is saying no. No? Pwede na sabihin, siguro di sinagot ni God. Siguro answer no. Pero, ang talaga sagot niya, yes, but wait. Amen? So, pwede po sumagot si God na yes, pero wait ka lang muna kasi may right time para dyan. Pero yes yan. So, yun po yung ating pangalawang points. Sabi po sa Psalms 37 verse 7, so ano dapat nating gawin kapag yes, but nasa waiting area tayo? Psalms 37 verse 7, be patient. Be patient and wait for the Lord to act. Ayun lang. Magkaroon tayo ng pasensya o pagtitiis na kapag alam natin yes, no? Alam mo sa spirit man na yes na sagot ni Lord, pero may right time para mag-manifest siya. Okay? So, we need to remember God's promise. Habang naghihintay ka, alalahanin mo yung pangako ng Diyos at huwag tayong mainip. No? Bawal ang mainip. Magtiwala tayo doon sa trust. Maniwala tayo, magtiwala tayo doon sa ating Diyos na alam natin na tapat at faithful sa kanyang mga pangako. Kapag alam natin si God na siya ay sumasagot ng panalangin at alam natin na siya ay na laging best time sumasagot, na magkakaroon tayo ng pagtitiis para makamit natin yung ating pinagpipray. Amen? Okay. So, the third points how God answers prayer. God may answer yes, but not as you think. Buwan natin, God may answer yes, but not as you think. Isaiah 55 verse 8, my thoughts, says the Lord, are not like yours, and my ways are different from yours. As high as the heavens are above the earth, so high are my ways and thoughts above yours. Sometimes God answers in a different way than sa ina-expect natin. For example po, si God, nag-ask tayo kay God ng kalakasan. Pero binigay niya sa atin is trials para pagdaanan natin, para magkaroon tayo ng kalakasan. Alam niyo po ba yung quote ni Hasrat Inayat Khan? Basahin ko po sa inyo yung quote.
asked for strength, and God gave me difficulties to make me strong. I asked for wisdom, and God gave me problems to learn to solve. I asked for prosperity, and God gave me a brain and brawn to work. I asked for courage, and God gave me dangers to overcome. I asked for love, and God gave me people to help. I asked for favors, and God gave me opportunities. I received nothing I wanted. I received what I needed. Amen? So, hindi natin pwedeng ilagay si God sa gusto nating sagot sa panalangin natin. Hindi natin pwedeng i-limit yung God's options at i-dictate natin kay God kung paano niya sasagutin yung mga panalangin natin. Amen? So, sometimes, yung iniisip mo na ito yung gagawin ng Diyos, hindi pala. O, ibang kaparaanan pala yung gagawin niya. Amen? So, iba nag-pray po nag-ask ng king si prophet Samuel kung hindi po nagkakamali, no? Tapos pinapunta siya ni God kay Jesse. Tapos pinakita niya yung kasi papahira niya ng langis siya magiging hari. So pinakita yung mga anak. So iniisip ni Propeta Samuel is yung mga matipuno, yung mga anak ni Jesse, no? Yung matipuno, ganyan ito. Ay, inaasahan niya yon. Pero nung nakita niya, shepherd, no? Tagapastol ng lupa, patpatin, si David. Oh. So, hindi natin pwedeng i-limit si God doon sa gusto niyang isagot sa mga panalangin natin. So, si God pa yung masusunod sa mga sagot natin, sa mga sagot, gusto niya isagot na panalangin. Sa mga pinapanalangin po natin. Sabi po dito sa Ephesians 3 verse 20, to Him who by means of His power working in us is able to do so much more than we can ever ask for or even think of. Oh? So si God, maging careful tayo na God, ito yung gusto kong maging asawa. God, ito yung gusto kong maging ito. Kinokontrol na natin si God. O, pwede po, minalangin ka, God, sige, ako'y magiling ko sa iyo, basta payamahin mo muna ako. Lord, ito yung gusto kong trabaho, basta payamahin mo muna ako. Payamahin mo muna ako, maglilingkod ako sa iyo ng tapat. Hindi po eh. Parang, ang ginagawa natin, parang minamanipulate natin si God. Which is wrong kasi God knows best for us. Kung binigyan naman tayo ng ibang trabaho, ibang kalagayan, meron siyang purpose para doon. And makikita natin yon kapag hinayaan natin yung will ni God ang masunod sa buhay natin. Ayan. So, lastly po, how God answers prayer. God may answer no. James chapter 4 verse 3, when you pray for things, you don't get them because you want them for the wrong reason, for your own pleasure. Amen? No? So we must trust that God, who knows what is best, is i-grant lang yung mga request natin para sa kabutihan natin. O hindi siya mag-grant ng ikawawasak natin. Ikasisira natin. Paano kapag
ayaw ng Diyos na yan, na ayaw ni God na yan yung pagawa sa'yo. Nag-pray ka, Lord, ito yung gusto kong trabaho, ito yung papasukan ko, Lord, ito yung gusto kong maging asawa, ito po yung gusto kong gawin, no? Lord, ito yung gawin, gusto kong ministry, ito yung gusto kong ganyan, etc. And sinabi ni God sa'yo, no. Pero gustong-gusto mo yon. So, hindi natin sinunod si God. At sinunod natin yung sa tingin natin is mas alam natin na mas makakabuti sa atin. No? Higit kay God, no? Ano po yung gagawin ni God? Ang gagawin ni God, didisiplin niya tayo. Paano ba disiplin ng ating Diyos? Hahayaan niya na yung kalooban natin ang masunod para makita natin na hindi tama yung pinili natin daan. No, ganun po siya magdisiplin. Hindi niya tayo didisiplin na bibigyan tayo ng karamdaman. Hindi niya tayo didisiplin na maka-aksidente kayo o magkakaroon ng kasawian sa atin. Hindi yun ang paraan ng disiplin ni God. Ang discipline natin kay God is hahayaan niya tayo sa will natin. Oh? At kapag lumabas tayo sa kalooban ng Diyos, may hindi magandang mangyayari. No? Sabi po sa Hebrews 12 verse 5, you have forgotten the encouraging words that God speaks to you as His children. My child, pay attention when the Lord disciplines you. Don't give up when He corrects you. The Lord disciplines everyone He loves. He severely disciplines everyone He accepts as His child. Endure your discipline. God corrects you as a father corrects his children. All children are disciplined by their fathers. If you are not disciplined like the other children, you are not part of the family. On earth, we have fathers who discipline us, and we respect them. Should not we place ourselves under the authority of God, the Father of spirits, so that we will live? For a short time, our fathers disciplined us as they thought best. Yet God disciplines us for our own good, so that we can become holy like Him. We don't enjoy being disciplined. It is always seems to cause more pain than joy. Tama naman po. Kapag may discipline nangyari, talagang hindi naman tayo nagagalakpin yung nararamdaman natin. But later on, those who learn from that discipline have peace that comes from doing what is right. O ano ba yung right? Doing the will of God. Yung will natin, ang end nun is death kapag yung will natin ang masunod. Ang will ni God, kapag sinunod natin, always life, always victory. So, when God seemed to say no sa atin, tanggapin natin. Hindi man natin maintindihan bakit nag-no si God, we can still fully trust Him na anuman yung nangyayari sitwasyon sa'yo, sitwasyon natin, hindi man sumagot si God, Lord, ang laki sana ng magiging financial ko nito kapag ginawa ko to. So, meron akong kanina. Nag-message po yung aking kapatid. Sabi sa akin, Kuya, nirentahan ko yung bahay ninyo, yung sala ninyo. Magkapatato lang ako. So, siyempre, sagot ni God, no. Sagot ni Lord ng no. And yun din naman yung sagot ko. No rin. Pero siyempre, isipin mo, nirentahan, tapos magtatato lang.
okay dito, dagdag din to sa pinansyal. So, pwedeng gano'n eh. Kung hindi ka talaga parang hindi mo kung sarili mo lang masusunod, no? Kung ikaw lang, kalooban ko lang, kung kalooban ko lang, okay lang, no? Parang pwede naman kasi kikita rin ako ng extra income dito. Magtatatulan naman sila. Pero always seek for God's will, no? Lagi mo siyang i-ask. And then, syempre sa Holy Spirit, no? Ang sagot ni Holy Spirit, di pwede. So, ang sagot ko, no. Oh? So, kahit may panghihinayang, kailangan din yung obedience natin. O, sabi nga ni Habakkuk, sabi ni Habakkuk sa 3:17, even though the fig trees have no fruit and no grapes grow on the vines, even though the olive crop fails and the fields produce no grain, even though the sheep all die and the cattle stalls are empty, I will still be joyful and glad because the Lord God is my Savior. The sovereign Lord gives me strength. He makes me sure-footed as a deer and keeps me safe on the mountains. Oh, so when God says no, ang dami pwedeng sabihin, no? Lord, kapag sinabi mong ayaw mo, hindi mo kalooban yan, kahit ano mang ang mawala sa akin, magagalak pa rin ako. Kasi ang sinunod ko ay yung kalooban ng aking Savior, yung kalooban ng aking healer, yung kalooban ng aking provider. Masaya pa rin ako, God, dahil ang kalooban mo ang nasunod. Alam niyo mga kapatid, alam mo, bawat isa sa atin, diba, mas nakakapagabag kapag hindi natin nasunod yung kalooban ng Diyos. Kapag may sinasabi sa atin at hindi natin nagawa. Diba, bagabag tayo. Right? Kasi yung will ni God is will na rin natin. Why? Because yung nature ni God is nasa spirit na natin. That's why kapag nag-against tayo kay God, parang dinadago ko tayo, parang grabe yung pagsisisi natin at hindi ko ginawa itong kalooban ng Diyos. Amen? So kahit ano mang mawala sa buhay mo, kapag sinabi ni God ng no, no. Amen? Ayan. So ano mang ang paraan ng Diyos sa pagsagot ng ating panalangin, dapat may confidence pa rin tayo na ang bawat sagot niya sa atin ay pawang mabuti palagi. Kailangan natin magpatuloy sa panalangin, huwag tayong manhina sa panalangin kasi narinig ng Panginoon ang ating lahat na panaghoy sa Kanya, petition sa Kanya, pagtawag sa Kanya. Lagi niyang nare-receive yan. Lalo na tayo kanyang itinuturing na mga anak. Sabi po sa Psalm 6 verse 9, the Lord has given ear to my request. The Lord has let my prayer come before Him. In Jesus' name. Thank you, Father God, in Jesus' name. Father in heaven, God, maraming salamat po sa iyong salita at aking pong dalangin na bawat na aking mga kapatid sa gawain ito, Panginoon, ng kanilang mga panalangin, anumang paraan ng iyong pagsagot sa kanila, Panginoon, ay nandun yung pagtitiwala ng bawat sagot mo ay para sa mabuti, sa ikabubuti ng bawat isa. Father God, in Jesus' name, thank you, God. Hallelujah, barashikara sandalaba. In Jesus' name, Lord, I break every curses or lies ng enemy sa bawat isa in the mighty name of Jesus Christ. Let your healing power through the Holy Spirit flow right now in Jesus' name sa mga may pain in the mighty name of Jesus Christ. Sa tagiliran in Jesus' name. Hallelujah. In the mighty name of Jesus Christ, I speak healing na ma-restore
sa tenga, in Jesus' name. I speak earth to open, in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. Thank you, God, sa mga kailangan ng financial, in the mighty name of Jesus Christ, God. Ikaw ang aming Ama, ang Jehovah Jireh, in Jesus' name. And God, you will provide for us, in Jesus' name. Sa mga may trouble, petition kay God, in Jesus' name. God, we ask for your answered prayer in the mighty name of Jesus. God, muli aking binabalik ang pasalamat, papuri, kalugatian sa iyo lamang, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat in Jesus Christ's name. Amen. Amen.